Heaven and sky are different. No, magkaiba po yung heaven at saka sky. Okay? So when you see outside, yung blue na yan or yung white na yan, that is sky. Hindi po yun ang heaven. Huwag tayong ma-confuse. No, gusto kong mapunta sa heaven. Ang inisip, gusto kong mapunta sa sky. No, ano ka? Ano? Lumilipad-libad lang, ibon, no? Hindi po yan yung heaven. Okay, it's not the sky. Not the universe, no? But the dwelling place of God. When you say heaven, that is the dwelling place of God, where you will spend your eternity. A place where Jesus prepared for you and me. Anong sabi ng verse? No, mamaya natin balikan yung main text natin. Ang sabi ng verse, John 14:2, ang sabi nun sa NIV, my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? Ayan. Sa bahay daw ng Diyos, remember, ano yung heaven? Dwelling place of God. Hindi siya sky, ha? Hindi siya sky. Okay? Heaven is a dwelling place of God. Ang sabi ng Panginoong Jesus, my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? Sa New King James, in my Father's house are many mansions. Alin ang gusto nating translation? Yung NIV o yung New King James? Kasi ito, parang partition lang no? Pero ito, mansion. So, mas bet ko itong ano. No. If it were not so, I would not have told you, I go to prepare a place for you. Sino dito ang nakatira na sa mansion? Yan. Meron akong kakilala na nakatira sa mansion. No? Pero ano siya doon, caregiver. Pero mansion talaga yung kanyang tinitirhan. In other translation, no, the Passion Translation, sabi dito, my Father's house has many dwelling place. Yon. No? My Father's house, the other translation in the Passion Translation, my Father's house has many dwelling places. No. Mas maganda doon. If it were otherwise, I would tell you plainly because I go there to prepare a place for you. Amen. Merong inihanda ang Panginoon sa atin, a dwelling place of God. Okay? Now, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sabi doon sa dulo, shall not perish but have eternal life. Ibig sabihin, yung eternal life, walang perish doon. Yes. No, hindi na pe-perish. Ayan, a place of no perish. No. A place of not perish, but a place of eternal life. No. And that is the heaven. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Bakit mahalaga sa isang Kristiyano na malaman niya yung patungkol sa langit? Bakit mahalaga sa atin? Kasi that's our permanent place. Imagine, doon mo i-spend yung eternity mo, tapos hindi mo alam ang tungkol doon. Di ba? Parang hindi ka nag-agree, Imagine, no? We will spend our eternity there. No? Kailangan lang or marapat lamang na malaman natin yung patungkol sa eternity. Why? Because we will spend eternity there. Gaano katagal yung eternity again? You cannot measure. Timeless. Okay? Ito na yung Colossians. Okay. These are the two questions. No? These are the two questions. First question is, are you eager to see, experience, and go to heaven? Mahirap sagutin yan. No? Pangalawa, am my eternity ready if my heart stops beating tonight? Ito yung magandang tanong. Ready ba tayo? Hindi pa. Hindi pa. Hindi ka pa ready, sis. Hindi pa. I'm ready. Ako ready. Kaya lang, nasa si Ras. Kaya magkakaswas. Yan. Kaya lang, ang problema, hindi natin hawak yung buhay natin. It may happen anytime. It may happen anytime. So, isa lang yung choice natin. Maging ready. Yun ang bad news. Rose sa umaga and Ras sa gabi. No?
Yun ang not so good news. Some people are not ready. But the only choice we have is to be ready. Why? Kasi it will occur any moment. Any moment. No? Yan. Hindi ko naman sa tinatakot kayo. No? Pero, kaya nga, it should be replaced with excitement. No? Why? Because it will happen any moment. Okay? Yan. Am I eternity ready? Okay. We'll see. Amen. Naalala niyo nung sino ang nandito na nung time of pandemic? Andito na, no? Yung iba nasa Pinas. Yung iba, grabe, no? Ang daming itinuro sa atin ng pandemic. Marami tayong natutunan during pandemic. Ano ang mga natutunan natin? Mas nakita natin yung mga mas mahalagang bagay. Ang dami nating nakita na na hindi ganun kahalagang bagay. Like for example, sa Manila, I have a friend, na maganda yung buhay niya, nasa Manila siya. Sabi niya sa akin, kausap ko siya, sabi niya, marami akong pera bro, ang dami kong mga negosyo eh. Kaya lang, nagkaubusan na ng supply sa Manila. Ngayon, tinitipid na ng government, pwede ka lang bumili, doon lang ayon sa pangangailangan mo. So kahit marami kang pera, kaya lang, ang pwede mo lang bilhin limited. So anong pwedeng gawin ng pera? Wala. Diba? So maraming mas, nakita natin yung mga mas mahalagang bagay kaysa pera. No? Yun ang naituro ng pandemic. No? So, ibig sabihin, there are many things in our life talaga na mas kailangan pagtuunan ng pansin. Bay, naging mga reliyoso yung mga tao. No? Kanya-kanyang posting ng ng mga verses. No? Naging malapit sa Diyos ang mga tao. No? Why? Kasi nakita natin sa TV ba naman, no? Nakita mo sa TV, nagbabagsakan yung mga tao eh. Tinakot tayo ng social media. Sa China, kita mo, nakapila lang, biglang bumabagsak na lang. Di ba? Natakot tayo noon. Wala pang vaccine noon. Talagang hindi tayo educated pa noon kung anong meron sa COVID. Akala natin pag nagka-COVID tayo, wala, patay agad. Di ba? Biglang naging religyoso yung mga tao, biglang lumapit sila sa Diyos. No? And that time, siguro pandemic na lang kaya forever. Kasi nagiging malapit ang Diyos nagiging malapit ang tao sa Diyos eh. Nung pandemic, nung nawala na yung pandemic, eto na naman. No? Kanya-kanya na naman di ba? Okay. So, in Colossians 3:2, sabi dito, set your mind on things above, not on earthly things. Ito ang suggestion ni Apostle Paul. Set your mind on things above, not on earthly things. Now, dito sa isang translation, yes, feast on all the treasures of heavenly realm and fill your thoughts with heavenly realities. No, mas maganda raw pagtuunan ng pansin yung mga bagay, yung mga heavenly things. Mas maganda raw pagtuunan ng pansin yon kaysa sa mga earthly things, and fill your thoughts with heavenly realities. Punuin mo raw or lagyan mo raw yung isip mo ng mga reality patungkol sa heaven. Now, the question is, yung mga bagay ba tungkol sa heaven is doon mo lang magagawa? Itong ginagawa natin, this is heavenly things. Amen. Amen? No? Yung ginagawa natin ngayon, this is part of heavenly things. No? So, okay na. Ready na. Hindi pa rin. Okay? Sige. Okay. Sabi dito, feast on all the treasures of the heavenly realms. So, magpiesta kayo. Yun ang sabi ni Apostle Paul, pagpiestahan ninyo yung mga bagay patungkol sa langit. Ano bang ibig sabihin nun? Pagpiestahan ninyo. Ayan. Or pagbulay-bulayan ninyo yung mga bagay patungkol sa langit. Parang hirap mong gawin na. No? Sabi niya, fill your mind on things above rather than earthly things. No? Ibig sabihin, kunyari, bro, mag-ano nga tayo? Brother Ray, tara, magkape tayo. Tapos pagkwentuhan natin yung bagay patungkol sa langit. Parang kakaiba, no? Lolo Bobet, ano nga tayo? Mag-bike tayo. Tapos habang nagbabike tayo, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay patungkol sa langit. Parang parang
Parang hindi siya, no? Parang hindi common. Parang nakaiba, no? Unusual, no? Bakit kaya ganun ang Kristiyano? No, bro, pag-usapan natin yung yung mga heavenly things. Pagpiyasahan natin, okay, bukas meron tayong event, no? Meron tayong fiesta or meron tayong gathering. Ang pag-uusapan natin, wala tayong hindi allowed pag-usapan yung mga bagay na hindi tungkol sa langit. Ang pag-uusapan lang natin is mga bagay patungkol sa langit. Ganun ba? Actually, Pastor, kanina nung nagbabalik ako, nakausap ko isang biker. Ikwentuhan din kami sa about kayo. Di ba? That's Earthly. that's heavenly things. Di ba? Now, bakit unusual sa atin? Bakit parang bro, yung topic mo naman, parang kinikilabutan naman ako, parang hindi naman ako sanay sa mga ganyan. Pag-usapan natin yung napanood natin kagabi. Pag-usapan natin yung politics. Pag-usapan natin yung mga investment. Yan mga pag-usapan natin. That's fine. No? Now, bakit unusual sa atin yung mga pag-usapan yung mga ganyang bagay? What do you think? Christian ka na kasi, Pastor. Kristiyano na kasi tayo. Belongs to the God na tayo. Belongs to God na tayo, no? Pero bakit, even though some Christian belongs to God, hindi pa rin sila, parang awkward pa rin pag-usapan or hindi sanay pag-usapan yung mga ganong bagay? Hindi pa full. Hindi pa full. Or Half-half pa lang. half-half pa lang. So meaning all of us are half. No? Now, this is what Apostle Paul found out, no? Hindi tayo trained sa mga ganyang bagay. No? Hindi tayo trained pag-usapan yung mga ganyang bagay. Yan. Hindi siya automatic, no? Why? Because we are not trained. Sabi ni C.S. Lewis, no? Sabi niya, most of us find it very difficult to want heaven at all. Mahirap. Oh, sorry, Cindy. Most of us find it very difficult to want heaven at all. One reason for this difficulty is that we have not been trained. Hindi tayo na-trained. Our whole education tends to fix our mind on things on this world. Na-train tayo sa mga bagay patungkol sa mundo. Yan ang reality. No? Train tayo sa yung mga expertise natin, no? Yung ating mga profession, no? These are the things on this world, no? Diyan tayo na train. No? Bakit kaya ang tao na train sa mga bagay na temporary? Hindi siya na train sa mga bagay for eternity, di ba? I'm just wondering, no? Parang may sense, no? Parang tama, no? Hindi tayo na train sa ganyan. No? Even sa ating education, no? Pagpasok mo pa lang ng elementary, kinder pa lang, no? You need to do your best. Why? You need to get an award. Na-train tayo para makakuha ng award, makakuha ng medal, which is, that is for temporary. Hindi yun po masama. No? Kaya lang, we are just finding a reason kung bakit. Why? Kasi from the very beginning, dyan tayo na-train. Kaya ngayon, medyo unusual sa atin maging topic yung mga heavenly things. No? But we as Christians, now,